Hello sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. Tawagin na lang akong Judel, taga Ormoc. Naging libangan ko na ang pakikinig ng mga kwento nyo, lalo na kapag nasa hardware. Nagbabantay ako ng hardware ng mga magulang ko. Si Mrs. naman ay nagtatrabaho sa opisina. Isa pa lang yung anak namin at nasa high school na siya. Katulad ko ay mahilig din yon sa mga kwentong katatakutan. Siya nga yung pinag-type ko ng kwentong to. Isang nakakatawa, nakakalungkot at nakakatakot na pangyayari nang makilala ko ang mga magulang ng misis ko. Tawagin na lang natin silang Nanay Delia at Tatay Badong. Nakakaloko kasi ang kombinasyon ng mga biyenan ko. Isang bungangera at isang lasinggero. Kahit nga yung misis ko ay nagsasabing simula bata pa sila ay ganoon na ang mga magulang nila. Minsan akong nanirahan kasama ang mga biyenan ko nung bago pa lang kami nagsasama ng asawa ko. Kasundo ko naman sila pareho, lalo na si tatay. Matagal na raw niyang pangarap ang magkaroon ng anak na lalaki. Tatlo silang magkakapatid ng misis ko na puro kasi babae at hindi na nadagdagan pa. Sa tuwing iinom si Tatay Badong at uuwi ng lasing ay nagsisimula ng magtatalak si Nanay Delia. Kami naman ng misis ko ay papasok na ng kwarto dahil may giyera na sa labas. Ang misis ko na lang ang kasama ng mga magulang niya sa bahay. Siya kasi yung bunso at may asawa na rin ang dalawa niyang mas nakatatandang kapatid. Mag-iisang taon na kami nagsasama noon nang inilit ng bangko ang bahay nila. Nakasanla na pala yun habang nag-aaral pa silang magkakapatid. Isa pa yon sa ikinainit ng ulo ng nanay niya. Dahil nang makapagtapos ng kolehiyo silang magkakapatid ay nagsipag-asawa na at napabayaan na ang bayarin sa bangko. Kaya wala kaming nagawa kundi ang lumipat ng tirahan. Nakakita kami ng mauupahan. Gusto ng mga biyenan ko na bumukod na kami dahil ayaw daw nilang maging pabigat. Pero hindi naman pumayag si Mrs. dahil matatanda na sila. Akala namin noon nang lumipat na kami ay titigil na si Tatay Badong sa pag-iinom at mawabawasan na ang pagiging bungangera ni nanay. Pero ganun pa rin pala. Sanay na kami. Ang hindi sanay noon ay yung mga bago naming kapitbahay. Lumala ang pagbubunganga ni nanay. Simula umaga hanggang gabi at medyo nakakarindi na nga. Kaya minsan noon ay hindi ako umuuwi sa kanila. Pag kailangan ko ng peace of mind at maayos na tulog ay sa amin ako tumutuloy. Hindi katagalan noon ay may naasagutan si nanay. Isa yung matandang kapitbahay. Wala kami ng misis ko at nasa kanya-kanyang trabaho. Ang masama, imbis na pigilan ni Tatay Badong si Nanay Delia ay kumatong pa siya. Dalawa na sila noon ang naipag-away sa kapitbahay. At kinagabihan nga ng malasin si tatay, hindi na si nanay ang nakaaway niya kundi yung kapitbahay. Kinalampag ba naman niya yung gate ng mga to at binato ang bubong. Kaya galit na lumabas ng bahay noon ang misis ko at pinagsabihan si tatay. Humingi naman siya ng dispensa sa kapitbahay. Dalawa kami ang umalalay kay tatay papasok ng bahay noon. Sobrang lasing ito na hindi na nagawang bongaan ni nanay dahil wala din naman siyang mapapala. Dalawa sila ang pinagalitan noon ng misis ko nang malaman niyang naipag-away sila. Kasagsagan ng kasarapan ng tulog namin nang magising kami sa isang palahaw ni Nanay Delia. Mabilis kaming bumangon at tinungo ang kwarto niya. Naapatay pa rin ang ilaw. Nang buksan namin ang ilaw ng kwarto ay nakita naming tulalang nakatitig si nanay sa may bintana. Habang si tatay nun ay nanatiling nakahiga pero nanginginig na parang takot na takot. Tinanong namin kung anong nangyari. Nabubulol at pautal-utal pang sumagot si nanay. May lalaki raw na naatayo sa labas ng bintana. Namumula ang mga mata. Mabilis kong sinara ang bintana na hinayaan lang pala nilang nakabukas. Nakasanayan kasi nilang buksan ang bintana kaysa sa gumamit ng electric fan. Napansin ko na kahit andoon na kami ay hindi pa rin gumagalaw si tatay na para bang nanigas ito sa takot. Nang tawagin ko siya ay napansin kong naangiwi ang bibig niya at hindi siya nagsasalita. Yun pala ay na-stroke na siya.
Kaya mabilis namin siyang tinakbo sa ospital. Sumama na rin si nanay dahil natakot talaga siya sa nakita. Inakala namin na baka nanditrip lang o baka adik, pero nabahala pa rin kami. Ilang araw na natili si tatay sa ospital. Kami naman ay patuloy na pumasok sa trabaho. Si nanay ang naiiwan sa bahay at binabantayan niya si tatay bago magtanghalian. Umaga na siya kung umuwi dahil ayaw din niyang mag-isa sa bahay kung kami ang magbabantay kay tatay. Minsan ay kami lang ang naiiwan sa bahay. Si Mrs. ang nagbantay kay tatay. Hindi pa nga ako noon halos nakakaidip nang marinig kong mahina nagtatawag ng tulong si nanay. Halos hindi siya maapagsalita. Nang buksan ko ang kwarto niya ay nagkalat ang mga gamit at sobrang gulo talaga. Andun siya sa isang sulok at nakasiksik. Nakasarado naman ang bintana. Mabilis kong tiningnan kung bukas ang mga pinto, pero nakasarado naman ang sa kusina at sala. Nang balikan ko siya ay nanginginig pa rin siya sa takot. May lalaki daw na biglang dumagan sa kanya. Pinagkakalmot at sinasakal siya. Nang makawala raw siya ay mabilis siyang binuksan ng ilaw, pero wala na raw ito doon. Hindi raw yun dumaan sa pintuan o bintana. Kaya takot na takot daw siya dahil parang hindi raw tao yung nanakit sa kanya. Nang tingnan ko ang mga galos ay parang makakalmot yun ng matatanim na kuko. Parang kuko nga ng tigre. Malalim ang bawat bakat, kaya dinala ko na siya sa ospital. Pagkatapos magamot ay doon na siya nagpalipas ng gabi sa ward ni tatay. Umuwi naman kami ng misis ko. Hindi siya maapaniwala sa ikinuwento ko sa kanya na nangyari kay nanay. Gulong-gulo kami kung sino ang nagtangkang manakit sa kanya. Sobrang gulo pa ng kwarto ng mga biyanan ko na parang dinaanan ng ipo-ipo. 5 araw ding ospital si tatay bago siya na-discharge. Hindi na siya makalakad dahil naparalisa pala ang kalahati ng katawan niya. Hindi kami maapaniwala at biglaan talaga ang pangyayari. Bago ako matulog ay siniguro kong maayos na nakasara ang bintana nila sa kwarto at ang mga pinto. Akala namin ay makatulog na kami ng mahimbing at diretso. Pero naulit lang ang nangyari kay nanay. Nagising kami sa palahaw niya. Pareho din silang takot at takot ni tatay nang pasukin namin ni Mrs. Nag-iiyak na nagsumbong si nanay. Kitang-kita raw niya ang umatake sa kanya. Para daw yung anino na may namumulang mga mata. Pareho daw silang dinaganan noon ni tatay at sinakal. Naramdaman daw ni nanay na pinangangapusan na siya ng hininga. Akala daw niya ay katapusan na nila. Wala raw siyang nagawa kundi ang magdasal. At doon daw naramdaman niyang lumuwag ang pagkakasakal sa kanya. Napaubo naman si tatay at habol ang hininga. Biglang nawala ang dumagan sa kanila. Mabilis daw ulit na nagpailaw si nanay pero wala na siyang naabutan o nakita pa. Nakita namin noon na may mga bakat ng kamay sa leeg ni na tatay at marami namang mga pasa noon si nanay. Hindi na namin alam ang nangyayari sa kanila. Gabi-gabi na lang kami nagigising sa mga palahaw ni nanay. Palagi niya sinasabi na may taong pumapasok ng kwarto nila at tinatakot sila at sinasaktan. Ginugulo daw noon yung mga gamit nila pero hindi naman mahuli-huli. At kahit silang naroon mismo sa loob ng kwarto ay hindi nila nakikita sa liwanag. Umabot na sa puntong natakot na nang matulog yung dalawa. Binabangungot daw si tatay at si nanay naman ay palaging nagigising na may nakatayong tao sa paanan nila. Nang magkasakit si nanay ay naisip kong humingi na ng tulong sa mga magulang ko. Sila naman kasi ang mas may alam kung anong dapat gawin kapag hindi nagagamot ang sakit sa ospital. Hindi kasi gumagaling noon ang mga sugat ni Nanay Delia. Hindi naman mataas ang sugar niya. Nang ikwento namin kay nanay ang nangyari sa mga biyanan ko, ay sinabi niyang dalhin sila sa albularyo. Buti na lang talaga Sir Bob at naipayo ng magulang ko na ipaalbularyo ang mga biyanan ko. Kasi kung hindi ay baka napatay na raw sila ng kaluluwang namiminsala sa kanila. May bumabarang daw sa kanila sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang kaluluwa. Kaya hindi nila makita sa liwanag dahil naglalaho yun.
Kinilabutan kami sa narinig. Tinanong ni Mrs. kung sino ang may gawa nun at sabi ng albularyo na malapit lang daw sa amin ang may gawa. Alam daw noon ang nangyayari sa loob ng pamamahay namin. Mukhang matindi raw ang galit noon kina nanay. Wala kaming ibang maisip kundi yung kapitbahay naming nakaalitan nila. At tama nga kami ng hinala nang magpakilala na yon sa albularyo gumamot kina Nanay Delia. Pagdating ng bahay ay agad naming pinuntahan yon ni Mrs. Nagmamakaawa kami noon at humingi ng pasensya na tigilan na nila ang dalawang matanda. Sobrang takot at pasakit na ang dinanas ng dalawa. Siguro ay sapat na yon para sabihing naaganti na siya. Maya-maya ay dumating din si Nanay Delia. Siya na mismo ang humingi ng tawad at nangakong hindi na mag-iingay at mga away. Humingi rin ng tawad ang kapitbahay naming yon, Sir Bob. Pero nagtaka kami nang bigla na lang magkasakit yon at ilang linggo lang ang lumipas ay namatay yon. Marami ang nagsabi na karma niya yon sa paggamit ng itim na kaalaman. Maaaring siya rin ang binalikan ng kaluluwang ginamit niya nang itigil na niya ang pamiminsala kina nanay. Pagkatapos ng mga nangyari ay natuto na ang mga biyenan ko na maging mahinahon. Unti-unti ring gumaling yung biyenan kong lalaki at malaking pagsisisi niya noon sa pag-aabuso sa katawan sa pag-iinom. Pero alam naman namin na hindi lang dahil sa pag-iinom niya kung bakit siya naparalisa. Kasama ang sakit na yon sa pambabarang sa kanila. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners ng inyong channel. Tawagin na lang akong Sheila, taga Negros Oriental. Meron na akong asawa at anak. Mahigit 10 taon na rin kaming kasama ng partner ko na taga Bacolod at nakilala ko lang noon sa Facebook. Nagkaroon kami ng 2 anak na nag-aaral ngayon sa grade school. Aminado ako na simula pagkabata ay mahilig na talaga ako sa mga kwentong katatakutan. Nangongolekta nga ako dati ng mga comics at ilang ulit ko na rin pinapanood yung iba't ibang episodes ng Shake, Rattle and Roll. Kamakailan lang ay naghanap ako ng channel na nagkukwento ng mga nakakatakot at isa nga yung channel nyo sa napakinggan ko. Isa po ako sa nag-comment kung paano magpadala ng kwento sa inyo, kaya sana ay mailahad ninyo itong isinend ko. Pagpasensyahan nyo na kung hindi ganun kaayos yung pagkakasulat ko rito. Kayo na po ang bahalang mag-ayos kung sakaling hindi masyadong maintindihan. Itong kwento ay tungkol sa biyenan ko na masasabi kong pambihira talaga. Itago na lang natin siya sa pangalang Kunsing. Bunso sa 7 magkakapatid ang napangasawa kong si Elmer at may kanya-kanya na ring pamilya ang iba niyang kapatid. Halos lahat sila ay niyayaya na si Nanay Kunsing na doon na manirahan kasama nila. Pero lahat sila ay tinanggihan din niya. Nanatili siyang naninirahan sa bundok sa gitna ng kagubatan kasama ang mga alaga niyang iba't ibang hayop. Marami din siyang tanim na prutas at gulay kaya hindi niya maiwan-iwan yung lugar na yon. Doon na raw ang nakasanayan at kinabubuhay niya. Doon rin naman kasi sila magkakapatid na nagsipaglaki kaya andoon yung mga alaala nila. Namatay sa sakit yung asawa niya. Nasa high school pa lang daw noon si Elmer. Binuhay at pinaaral niya mula sa panggagamot ang magkakapatid. Buntis na ako nang ipakilala ako sa kanya ni Elmer. Nung una ay dinalaw niya lang kami sa bahay. Pero nabalitaan namin mula sa mga suki niya sa gulay at panggagamot na ilang araw na raw siyang hindi bumababa ng bayan. Kaya naman nag-alala yung asawa ko. Palaki na yung tiyan ko nung mga panahon na yon. Ayaw sana niya akong dalhin nang dadalaw siya kay Nanay Kunsing. Pero nagpumilit ako. Ayokong mag-isa sa bahay namin. Meron kasi nung umaaligid sa bahay. Sabi ng ilang kapitbahay ay baka aswang daw yon. Kaya naman natakot akong mag-isa. Dahil sa sobrang pag-aalala kay Nanay Kunsing ay natuloy kami. Kami lang din kasi ang malapit sa kanya dahil sa ibang probinsya naninirahan ang ilang kapatid niya.
Hindi ko inexpect noon na ganun ang madadaanan namin, Sir Bob. Bukod sa hindi patag yung lupa, ay makitid talaga ang daan na medyo matarik pa. Buti na lang at wala naman kaming nadaan ng ilog o sapa noon na kailangan pa naming tawirin. Sadyang mapuno lang talaga at matalahib. Nang madaanan na namin yung medyo mapunong bahagi, ay may makitid na daan doon na isa lang ang tinutumbok, ang bahay ni Nanay Kunsing. Kwento ni Elmer na kahit ganun kalayo at kasukal ang daan papunta sa bahay nila, ay marami pa rin ang pumupunta at dumadayo mula sa malayo para lang magpagamot sa kanya. Halos lahat daw yon ay napapagaling niya basta may kinalaman sa mga elemento o ibang nilalang. Ang usap-usapan noon ay may engkantong tumutulong sa kanya. Pero may ilan din ang hindi naniniwala at sinisiraan siya. Nang dumating kami ay saktong magtatanghalian na. Nakapagluto si Nanay Kunsing ng tinolang native na manok. Naparami pa ngayong kain ko kaya pagkatapos nun ay naatulog ako sa silid na inayos niya para sa amin. Dating silid yun ni na Elmer at dalawang kuya niya. Maya-maya ay ginising ako ni Nanay Kunsing. Inabot niya sa akin ang duster na kulay itim. Yun raw muna yung suotin ko habang nandoon kami sa bahay niya. Tapos ang sabi pa niya ay mukhang hindi lang daw kami ang bisita niya. Nagtaka kami noon pero agad ding iniba ni Nanay Kunsing ang usapan. Nagpapasalamat daw siya na dinalaw namin siya pero sana hindi na kami nag-abalang pumunta doon dahil delikado at buntis pa ako. Nagkaroon lang daw pala siya ng ubo at sipon ng ilang araw kaya hindi siya nakababa ng bayan. Natigil din siya pansamantala sa panggagamot. Pero sabi ni Elmer na hindi raw ganon ang nangyayari sa nanay niya. Mula bata, simula nang manggamot siya ay hindi niya ito nakitang nagkasakit. Sigurado daw siyang ilang araw na naman daw itong natulog. Gulong-gulo ako noon pero hindi naman niya kiniwento kung bakit. Kinagabihan, habang naghahapunan kami ay hindi mapakali si Nanay Kunsing. Pamayat-maya siyang napapatingin sa may bintana. Sinabihan niya kami na pagkatapos kumain ay pumasok na kami ng silid. May inabot siya na garapon na may lamang asin. Ibudbud daw namin sa may bintana. Tinanong ni Elmer kung anong nangyayari. Sinabi lang noon ni Nanay na may bisita daw siya. Pagkapasok namin ng silid ay narinig namin si Nanay na parang may tinatawag. May pinapalabas ito at harapin daw siya. Tinanong ko si Elmer kung ano yon, pero hayaan na lang daw namin si Nanay. Matapang daw yon higit pa sa tatay nila. Maya-maya noon, Sir Bob, ay nakakarinig kami ng malakas na pagaspas. Andun yun sa labas ng bintana namin. Agad na pumasok ng silid namin si Nanay at pinagtatalakan yung nilalang na yon sa labas. Una ay sinabuyan niya yon ng asin. Sunod ay tubig daw na galing sa bukal, yung parabang holy water, dahil palagi yung dinadasalan ni Nanay at may basbas din daw yon ng sagradong tubig. Narinig na lang namin na nagtititili yung nilalang sa labas. Nang tanungin ko si Nanay kung ano yon, manananggal daw yon. At sinundan kami mula pa doon sa amin. Pagkasabi noon ni Nanay ay muling may pumagaspas mula sa labas. Kaya nilabas na niya yung dalang itak na matalas. Hindi ako makapaniwala dahil first time ko talagang makasaksi ng isang manananggal. Nagpambulo sila ni Nanay pero mas nagulat ako nang masilip ko si Nanay mula sa bintana. Sobrang liksi niya at ilang beses ko siyang nakitang tinaga niya yung nakakatakot na nilalang na yon. Para din siyang kumikinang sa dilim. Maya-maya ay bigla na lang pumalahaw ng iyak yung manananggal at pinilit makalipad sa dami ng natamong taga. Sinabi ni Nanay na hindi daw yun muling babalik na dahil hindi agad hihilom ang mga sugat. Sinabihan din niya kami na bumalik na sa lungsod kinabukasan dahil may hirapan daw kami kapag doon sa bahay niya. Isa pa ay aalis siya at wala kaming makakasama. Tinanong namin siya kung saan naman siya pupunta. Nagkatinginan sila ni Elmer. Dadalawin lang daw niya ang mga kaibigan niya. Ang pinagtataka ko noon kung bakit nagbudbud ng asin si Elmer sa buong bahay.
May nakalagay din na kung anong sanga o halaman sa likod ng bintana at pintuan. Ang sabi lang niya ay mga pangontra yon sa masasamang elemento at nilalang na magtatangkang pumasok sa bahay. Ang pinagtataka ko ay aalis naman noon si nanay. Ba't kailangan na maglagay pa ng mga ganon? Nakabihis na siya ng magara at akala ko ay sasabay na siya sa amin sa pag-alis. Pero bumalik siya sa silid niya. Ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin siya lumalabas. Tinanong ko si Elmer kung nasaan na si nanay. Sinabi niya na nakaalis na. Pero hindi ko yun nakitang lumabas ng silid kaya sinilip ko doon. Nagulat ako sa nakita ko. Si Nanay Konsing na parang patay na nakahiga sa higaan niya. Diretso ang katawan, nakapikit at nakapatong ang dalawang kamay sa dibdib. Gigisingin ko sana siya pero pinigilan ako ni Elmer. Huwag ko raw istorbohin si nanay at naglalakbay siya sa ibang lugar. Gulong-gulo pa ako nun, pero nang sabihin niya na ang ibang lugar na tinutukoy niya ay lugar ng mga engkanto ay natigilan ako. Yung mga kaibigan daw niyang engkanto ang tumutulong sa kanya sa paglaban sa masasamang elemento, ganun din sa panggagamot. Napansin ko nun na unti-unting nag-iiba ang aura ni nanay. Yung para bang bumabata siya at yung buong katawan niya. Niyaya na akong umalis ni Elmer dahil baka gabihin kami sa daan. Tiyak daw na nakaabang na ang ilang kaanak ng manananggal na yon. Gabi na nang maarating kami sa bahay namin at agad siyang nagbudbud ng asin sa mga bintana at pintuan. Nilagay rin niya sa tabi ng higaan ang sinasabing holy water. Nang gabing yun ay payapa kaming nakatulog. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko yung nasaksihan ko tungkol sa biyenan ko. Totoo pala talaga na may kaibigan siyang puting engkanto. Halos 4 na taon ang nakalipas noon nang maipanganak ko naman yung pangalawang anak namin. Dinalaw kami ni Nanay Konsing. Pero napansin ko na habang nagpapaalam siya sa amin noon ay may lungkot sa mga mata niya. Sinabi pa niya na baka sa huli daw niyang paglalakbay ay matagalan siya o hindi na makabalik pa. Nag-iyakan kami. Kaya tinawag ni Elmer ang mga kapatid niya at sinabing baka mawawala na si Nanay Konsing. Nagdatingan sila makalipas ang ilang araw. Nagkaroon ng reunion sa bahay ni nanay. Saksi kami kung paano siya umalis ng mapayapa, yung parang natutulog lang. Umasa pa kami na babalik siya. Pero inabot na ng 5 araw ay hindi pa siya nagigising at tuluyan nang nawala yung tibok ng puso niya. Bago siya mawala noon ay may iniwan pa siyang mga proteksyon at pangontra para sa mga apo niya. Kung hindi raw nagantihan yung mga anak niya, ay tiyak mga apo niya ang pagbubuntungan ng mga nakalaban at nakaaway niya. Elemento man yon o masamang nilalang. Medyo kinakabahan nga ako, Sir Bob, kasi napansin ko na yung anak kong panganay. Yung parang may hilig siyang kausaping mga hayop at halaman. May mga sinasabi rin ito at nakikita na hindi naman namin nakikita. Minsan pa raw ay nakita niya yung lola Konsing niya sa isang malaking puno. Naangiti raw yon at kumakaway sa kanya. Naisip ko tuloy na baka siya ang nagmana ng kakayanan ng biyenan ko. Medyo napahaba na yung kwento ko. Pero ikukwento ko sa susunod yung mga naranasan naman ng anak ko habang nag-aaral siya sa grade school. Maraming salamat sa inyong oras at God bless sa channel. Magandang araw sa iyo, Sir Bob. Itong kwento ay isa sa pangyayari sa buhay ko na hinding-hindi ko makakalimutan at magpasa hanggang ngayon, may dulot pa rin kilabot sa akin tuwing naalala ko. Itagoy na lang ako sa pangalang Mika, taga Bukidnon. Naging libangan ko na ang pakikinig sa mga kwentong katatakutan sa YouTube at isa nga ang channel nyo sa naisipan kong padalhan ng karanasan ko. Tungkol ito sa biyenan kong lalaki na medyo matagal-tagal na ring namayapa.
At sana nga ay hindi niya ako multuhin dahil sa pagbabahagi ko ng kwentong ito namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Lando. Pareho kaming taga-Bukid noon ng asawa ko pero nakatira ako sa lungsod samantalang nasa baryo naman sila. Ang mga magulang ko naman ay nasa malayong bayan din. Kaya nang magbuntis ako ay inuwi ako ng asawa ko sa kanila. Ayaw niya akong maiwang mag-isa roon sa apartment ko at mas lalong ayaw niya akong magtrabaho. Nag-leave siya ng ilang araw at hinatid niya ako sa baryo nila. Dinala niya ang sasakyan niya para hindi na kami mahirapang mag-commute. Nang dumating kami ng hapon na yon ay wala pa si Tatay Lando. Sabi ay nasa kabilang baryo pa yon at malamang ay lasing yun na uuwi. May fiestahan kasi doon at naimbitahan siya ng isang kumparing magpunta. Tumulong daw sila sa pagkatay ng baboy at siguradong nag-inuman pagkatapos. Mga bandang 8:00 na nang dumating si Tatay Lando. Lasing siya pero sobrang tahimik lang na nakahiga sa sala. Matutulog na kami ng asawa ko noon sa silid niya nang marinig namin na may kumalabog. Sunod ay nagtahulan na ang mga aso. Hindi namin yon pinansin at nagpa siyang matulog. Pero maya-maya lang ay may kumalabog na naman. Nung time na yon ay sa bubong na ng bahay. Baka manok lang daw yon. Narinig namin kumaluskos kaya hinayaan na lang namin. Madalas naman daw kasi may lumilipad na manok sa bubong. Pero nagtaka ako dahil wala man na akong narinig na tunog ng manok at parang ang bigat pa ng mga yapak nun. Pati nga yung pagkaluskos ay parang sisirain na yung bubong. Kaya lumabas na ng silid namin yung asawa ko at titingnan sana kung ano yon. Paglabas niya ay wala na si tatay at nagulat na lang daw siya dahil paglabas niya ng bahay ay naroon na ito. Nakahubad at wala ng tsinelas. Yung para bang nag-sleepwalk daw ito. Nang tawagin niya ito ay bigla na lang daw itong tumakbo palayo at papasok sa kakahuyan. Hahabulin daw sana yon ng asawa ko pero narinig niya na parang may pumagaspas na malaking pakpak na umalis sa bubong. Mabilis daw niyang inilawan yung bubong. Nakita niya ang napakalaking paniki palayo sa bahay. Dali-dali naman siyang pumasok ng bahay nun. Kinabahan siya para kay Tatay Lando pero hindi naman niya ako maiwan para hanapin siya. Nakatulugan na lang namin ang pagmamatsyag sa labas. Mayat mayang umaalulong ang mga aso pero hindi ko na pinalabas pa siya nun. Kinabukasan ay maaga kaming nagising. Nagulat pa yung asawa ko nang makitang nakahiga na ulit si Tatay Lando sa sofa sa may sala na parang walang nangyari. Pero maputik na yung mga paa niya nun at sobrang dugis ng itsura. Para siyang gumulong sa putikan. Kaya naiinis na ginising siya ni nanay. Pagdilat niya ay bigla na lang siyang napadaing na masakit yung tiyan niya. Mabilis siyang tumakbo sa banyo pero lumabas siyang dumadaing pa rin sa sakit. Pinainom na siya ni nanay ng maligamgam na tubig at pinakain na rin dahil baka gutom lang. Lahat na ay ginawa ni nanay para mawala ang pananakit ng tiyan pero namimilipit pa rin siya sa sakit. Kaya dinala na namin siya sa ospital para ipa-check up dahil baka may sakit na siya sa bituka. Pero wala naman daw makitang sakit sa kanya nun. Umuwi kami na dala ang ilang reseta. Nakatulugan na lang ni tatay yung sakit ng tiyan. Tanghali noon at natutulog ako sa sala. Abala naman si nanay sa kusina at yung asawa ko ay nasa trabaho. Ang alam ko ay tulog noon si tatay sa silid niya. Kaya nagulat na lang ako nang magising ako na nasa harapan ko na siya. Titig na titig siya sa tiyan ko at napansin kong parang naglalaway pa. Parang saglit siyang natulala nun. Napapiksi pa siya nang tawagin ko. Mabilis siyang tumalikod sa akin at muling bumalik sa silid niya. Hindi ako maapaniwala sa nakita ko. Namumula kasi ang mga mata ni tatay tapos tumutulo pa yung laway niya habang nakatitig sa tiyan ko. Nakaramdam tuloy ako ng takot sa biyanan ko. Pero hindi ko muna yon sinabi kina nanay. Baka naalimpungatan lang ako at namali ng tingin. Pero isang gabi, Sir Bob, nagising ako na humihilab yung tiyan ko. Naramdaman ko rin na parang may humahawak nun. Napakapa ako sa tabi. Nakatagilid yung asawa ko patalikod sa akin. Kaya kinabahan ako
kung sino yung may hawak ng tiyan ko. Nakarinig ako ng mahinang parang atungal at malalim na paghinga. Biglang kumabog yung dibdib ko. Marahan kong hinawakan yung braso ng asawa ko at kinurot. Napaaray siya at biglang bumangon. Naramdaman kong biglang nawala yung nakahawak sa tiyan ko. Yung parabang may malakas na hangin na lumabas ng bintana. Marahan akong bumangon at binuksan ang ilaw. Nagtatakang mukha ng asawa ko yung nabungaran ko. Lalapit na sana ako sa higaan nun nang may gumuhit na kirot mula sa puson ko papuntang tiyan at napadaing na ako sa sakit. Maya-maya ay minaramdaman akong dumadaloy sa hita ko. Pagtingin ko ay dugo. Dali-dali akong binuhat ng asawa ko at sinakay sa sasakyan. Dinala niya ako sa ospital. Buti na lang talaga at malakas ang kapit ng baby namin. Hindi ito nawala sa amin. Kinuwento ko nun sa asawa ko yung naramdaman ko habang natutulog kami. Pati yung nangyari nung tanghali. Malakas kasi ang kutob ko na si Tatay Lando ang pumasok ng silid namin. Yung bulto niya habang nakahawak sa tiyan ko. Sinabi ko rin sa kanya na natatakot na akong bumalik sa kanila. Baka may gawin siyang masama sa amin ng baby namin. Ayaw pang maniwala nung una ng mister ko. Pero sila mismo ni nanay ay napansin ang pagbabago kay tatay. Dati ay malakas itong kumain pero halos ayaw na niyang galawin ang pagkain niya ngayon. Madalas din niyang dinadain yung pagsakit ng tiyan niya. Isang gabi ay nakita siya ni nanay na nagmamadaling lumabas ng bahay at nagtatakbo papasok ng kasukalan. Hinintay daw siya ni nanay. Bumalik noon si tatay na parang wala sa sarili. Puno ng putik ang katawan at nanlilimahid na naman. Malansa rin daw ang amoy niya. Kaya nagduda na rin si nanay at napatunayan ang hinala niya kay tatay nang makita niyang sobra ito kung maglaway. Nanlilisik rin raw ang mga mata. Nakitira muna ako ng ilang araw noon sa bahay ng kaibigan ko. Umuwi yung mister ko sa kanila para tulungan si nanay na ipagamot si Tatay Lando. Dinala nila yung binan ko sa isang albularyo pero napailing na lang daw yon. Hindi na raw magagamot si tatay. Dalawa lang ang pagpipilian, tatanggapin niya o tatanggihan. May paraan daw na tanggalin sa sistema niya ang pagkahawa sa kanya pero manghihina raw siya at mangangayayat. Hindi sigurado kung makakasurvive siya nun. Naiiyak na tumanggi si tatay. Ayaw daw niyang saktan kami ng magiging apo niya. Sa ilang araw lang nagamutan ay nanghina yung katawan niya at hindi na siya makabangon sa higaan. Hindi siya makakain ng maayos at sinusuka lang niya yung nilalaman ng tiyan. Halos butot balat na lang din siya ng mga anak ko. Pero grabe ang saya niya nang makita yung apo niya sa asawa ko. Yung parabang hinintay lang talaga niya na masilayan yung apo niya bago bumigay yung katawan niya. Kaya sobrang lungkot namin nun. Pinasunog ang katawan ni Tatay Lando. Baka raw kasi may iba pang gawin sa katawan niya ang nanghawa sa kanya. Duda sila ni nanay noon na nakuha niya yon nang magpunta siya ng piyestahan at makiinom. Mukhang sinadya raw talagang hawaan siya dahil may buntis sa bahay nila at ako yon. Halos gabi-gabi raw palang may humuhuning tiktik. Hindi ko alam dahil hindi pa naman ako nakarinig noon. Kaya pala naglalagay ng bawang si nanay sa may bintana. Pero hindi namin alam na sa loob rin pala ng pamamahay namin ang may magtatangka sa anak ko. Grabe daw ang pagpipigil ni tatay noon pero hindi niya kinakaya ang tawag ng sikmura.